Ito mga pop story lang meron kasi akong kakilala na nagtanong sa akin, ang nagiging problema niya, laging nasisira yung kanyang memory card o laging nag-e-error or yun nga, nagko-corrupt. At yun nga, upon checking, upon asking question, unfortunately, yung kanyang memory card na binibili is yung hindi branded, yung mga mumurahin lang na tipong pang cellphone. Ito idea lang mga paps sa mga bibili ng memory card para sa inyong dashcam. O usually mga libreng memory card na mga dashcam, hindi talaga yan yung pinaka magandang memory card. So ang suggestion ko sa inyo pag bibili kayo ng dashcam, bumili kayo nung separate talaga na memory card. So ako, ang pinaka-recommended ko na memory card is dalawa na talagang proven ko na reliable at talagang nagtatagal. So number one dyan is yung SanDisk na high endurance. Yan yung kulay puti. Then pangalawa, yung itim na may pula, yung Extreme Pro na SanDisk din. Yan kasi, yung dalawang memory card na yan, dinivelop talaga yan para sa dashcam o para sa mga CCTV. Na ang problema kasi ito sa mga hindi nakakaalam yung memory card ng cellphone. Actually ito story lang din. Way back then, lagi rin ako nasisiraan ng memory card. Eh di ba may mga phone. Tapos yung mga phone, may mga libreng memory card. So ang ginagawa ko, kinukuha ko 'yon, nilalagay ko dun sa aking dashcam. And unfortunately, mga ilang buwan lang, kasi nga continuous kong ginagamit, eh lagi naka-on yung sasakyan. So, yun, lagi nakukurap. So, ngayon ay, yun nga yung naging problema ko. Na ba, lagi nila nakakasira ako ng memory card. Anong problema? Then, eventually, yun, I do some research na yung ginagamit ko palang memory card ay created for cellphone. Hindi pala siya created for dashcam. So, bakit ganon? Bakit kaya may created for cellphone and may created for dashcam? Kasi yung pang cellphone, hindi siya created para mag-delete at mag-add ng bagong file ng continuous. Kumbaga yung cycle niya, hindi siya created doon na maraming cycle ng delete, post, delete, post, delete, post. Hindi siya created doon. So eventually, masisira talaga yung memory card dahil 'di ba ang ating mga dashcam is looping ang kanyang recording. So delete, post siya lagi, no? So ngayon, or delete, save. Yan, delete, save. So hindi siya created para doon. Okay? Kaya niya mag-store ng data, pero hindi siya created na continuous na naggaganon. Kasi di ba pag sa cellphone, pag sinave na natin yung photo, ilang buwan yan, ilang taon, di naman natin dinidelete yan. Then save na naman tayo, pero hindi halos tayo nagdi-delete, di ba? Once in a while lang. Pero pag nasa dashcam na kasi nakakabit yan, continuous, di ba? So sabihin na natin, in everyday na gamit natin, pwedeng in everyday, nabura niya at na-save niya yung mga data na nakasave na video. So yun yung problema, no? So yung high endurance tsaka yung Extreme Pro, yan yung created talaga para dun sa ganung klase ng sistema. So medyo may kamahalan, maybe 2 to 3 times yung presyo niya dun sa normal na memory card na pang cellphone, pero yung reliability halos bawi. So more than pa. Para sa akin more than pa. Kasi, bawa sa akin, sabihin natin, araw-araw ko nagda-drive, maybe 10 hours a day. So, roughly, mga 6 months lang yung isang memory card na pang cellphone Pero now, yung mga high endurance ko, a year na. Year na. Halos hindi pa nasisira. Halos wala pa mga problema. So, yun yung idea, mga paps, no? So, sakali man na kayo ay bibili ng memory card for your cellphone, for your dashcam, yun. Yan yung mga yan yung mga bilhin ninyo. Yung mga memory card na created talaga for CCTV or dashcam. Although may mga issue rin naman na may mga dashcam din na pwedeng mabilis makasira ng memory card dahil pwedeng bigla na lang namamatay habang nagre-recording. Yun, check nyo na rin. Baka naman yung dashcam din ninyo may problema rin like may problema na siya sa battery. Kaya bigla na lang habang nagre-record siya, bigla siya namamatay. So normally magko-corrupt talaga 'yon. Pero doon sa normal use na okay yung dashcam, usually ang nasisira talaga is yung memory card kasi maling memory card yung kinakabit ninyo sa inyong mga dashcam. Actually ito, isang story lang din
sabihin na natin na biktima rin kami niya na yung kinailangan namin yung footage, all of a sudden, yung memory card pala na nakakabit is corrupted na. Kasi dati, nung unang-unang panahon pa, na hindi pa masyadong sikat yung mga dashcam talagang medyo mas mura. So, ang ginagamit ko kasi is yung, yung action cam. Which is good na, no? Good na yun kasi meron naman siyang features ng dashcam. Unfortunately, yun nga, ang nare-record na pala na niya lang pala doon sa memory card is parang maybe mga na lang, mga 5 minutes video na lang. So hindi niya na parang hindi kasi siya talaga created for dashcam eh. So yun yung isang scenario, no. So yun yung yun yung naging problema na kinailangan sana namin yung footage to prove na walang problema. Unfortunately, wala kami makuha kasi nga unreliable yung naikabit kong memory card. So it's a lesson learned. After that, ayan, bumili na ako ng most reliable. So sa mga bibili dyan ng dashcam, ang suggestion ko sa inyo, wag nyo nang kunin yung may memory card. Bumili kayo ng separate na memory card. And make sure lang, dun kayo sa mga trusted seller, maraming peke rin na ngayon, maraming peke yung memory card. Mas cheaper, pero hindi yun yung quality. Parang kumbaga, kinulayan lang nila para maging, sabihin natin, pang high endurance or pang CCTV talaga. Pero ako, suggestion ko sa inyo, okay naman sa online bumili. Basta doon sa mga trusted seller lang kayo bibili. Para sigurado na talagang reliable yung nabili nyo na memory card. So sa mga mga bibili diyan, mga magki-Christmas season na, 'di ba? So maybe bibili na kayo ng dashcam para sa inyong kotse na pag-ipunan na ninyo. So yun, bili kayo ng tamang memory card. So hindi naman ayun, bago kayo bumili ng memory card, check nyo rin yung laki na kaya ng capacity ng inyong dashcam. Baka naman bumili kayo ng 128 hanggang 64 lang yung kaya ng dashcam ninyo. Hindi yan gagana, no? So, dapat bumili kayo nung talagang pasok dun sa requirements ng inyong dashcam. Okay? Para wala kayong magiging problema rin. Kasi iba, hindi, mas malaki to, mas maganda, mas malayo, mas mahaba yung recording. Ayun, medyo naputol yung kwento natin, Pero, yun nga, again, pag bibili kayo ng dashcam, i-check nyo muna yung capacity na kaya lang ng inyong dashcam. Then, check nyo rin kung anong klaseng memory card yung kasya dyan. Pero usually sa mga dashcam may standard na yung micro SD. Micro SD ang tawag yata nila doon. So, pagdating naman doon sa klase ng dashcam, wala namang problema kung anong brand. Pero check nyo na lang na siguraduhin yung original, yung mabibili ninyong memory card. Then, i-sure nyo lang na pang CCTV talaga. Okay? Para ma-avoid nyo talaga yung problema in terms of recording. Na sana, yun, sabi ko nga sa mga vlog ko, yung mga mistake ko, yan talaga yung mga sinishare ko. Para hindi nyo na rin maging mistake as a car owner. Yan yung lagi kong yan yung lagi kong pino-promote, na maiwasan na ninyo na magkamali. Kasi ako na yung nagbe-bear minsan ng mistake. So yan mga paps, yun, medyo biyahe na tayo ngayon. May pumasok ng booking. So I hope you learn something about dashcam and memory card. Again, gumamit tayo ng tamang memory card. Iwasan natin yung fake na memory card. Maging masiyasat tayo na hindi tayo mapeke sa memory card. Sure lang natin na tama yung laki ng memory card na ipapasok natin. Syempre, the bigger the memory card, the higher yung mas mataas yung time niya ng recording. Pero syempre, it will depend pa rin dun sa setting ng inyong yung footage. Kung naka 4K yan, syempre mas mataas kumuha yan. Kung naka 1080p, yun, medyo mas mababa ng konti. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong setup, Pero syempre, maganda pa rin pag naka 4K kasi pag naka 4K yung recording, syempre mas malinaw yun. Kumbaga, ultimo yung mga plate number, mas malinaw na nakukuha yun kahit medyo malayo yung kuha. Kumbaga, masusuma out mo. Yun nga lang, malakas siyang kumuha ng memory card. Okay, mga paps, sana gusto nyo yung video. Yun, may biyahe na tayo ngayon, kaya naputol yung ating recording.